At gano'n na nga po ay personal na inihatid ni Pangulong Aquino ang labi ng kaibigan niyang si Secretary Jesse Robredo sa kanyang naulilang pamilya sa lungsod ng Naga. Nakatutok doon live si Chino Gaston. Chino. Mel, narito tayo ngayon sa tapat ng Funeraria Imperial dito sa Naga City kung saan hanggang sa mga sandaling ito ay nananatili pa rin ang mga labi ni Secretary Jesse Robredo. Naayon na rin sa mga kaibigan at malapit na mga kaibigan at supporters na nanggaling mismo sa loob ng funeraria ay kinakailangan panahon ng karagdagang panahon para maiayos ng gusto ang kanyang mga labi bago ito dalhin sa Archbishop's Palace para sa kanyang burol. Sinundo ng Pangulong Aquino sa Masbate at inihatid sa hometown niya sa Naga ang labi ng DILG Secretary Jesse Robredo. Sa tarmac ng Naga City Airport, naghihintay ang buong pamilya ng kalihim sa pangunguna ng may bahay na si Attorney Lenny. Mga opisyal ng PNP at Bureau of Fire ang nagbuhat ng mga labi ng kalihim na nasa isang metal casket. Kasama rin ng Pangulo ang pamilya Robredo at ilang cabinet officials sa paghatid ng labi ni Robredo sa Funeraria Imperial. Kuha ang mga litratong ito mula sa Facebook page ng Pangulo. Ayon sa malapit na kaanak at mga kaibigan ng kalihim, matatagalan ang pag-aayos sa kalihim na 3 gabing nasa ilalim ng tubig bago ma-recover at may ahon kaninang umaga. Sa Archbishop's Palace sa Naga City ang burol ni Secretary Robredo. Mananatili ang labi doon hanggang Biyernes bago dalhin sa Maynila para sa burol hanggang Sabado. Sa Linggo babalik muli sa Naga ang labi at ang burol ay binabalak na gawin sa bahay nito. Kaninang umaga, bandang alas 8, mismong ang Pangulong Aquino ang tumawag sa may bahay ng kalihim para sabihing natagpuan na sa loob ng nakabaliktad na eroplano si Secretary Robredo. Di humarap sa media ang pamilya. Pinaligiran ng yellow ribbon ang bahay ng kalihim dito sa Naga. Maging ang bisikletang ito ng kalihim, nilagyan din ng yellow ribbon para raw sa mabilis na pagbalik ng kalihim ang mga yellow ribbon na ito. Kaya naman bumuhos ang lungkot ng pasado alas 9 nang nabalitaan na patay na nga ang kalihim at natagpuan na ang kanyang bangkay. Magagandang alaala lamang ang iniwan ng kalihim sa mga taga Naga City. Ni minsan, hindi raw ito nagtaas ng boses sa mga katrabaho. Hindi siya nagagalit na sisilyakan ko whatsoever. Kakagatin niya na lang ang kamay niya. Kung galit na galit niya siya, kinakagat niya na lang. Pag alam namin na galit na siya, alam namin yung kasi yung kamay niya kinakagat. Diyan niya inaano yung yung galit niya. Simula po nung Sabado, talagang iniisip ko lang sana huwag matagpuan ng kanyang katawan para laging buhay sa aming isip. Anak naman ang turing ng dating city registrar na si Meli de Guzman kay Robredo at ilang beses pa raw sinisermonan tungkol sa pananamit at napakasimpleng asal nito. Sa TV na tinibay siyang naka-t-shirt na ordinary. I called his attention kasi parang anak ko siya. Sabi ko next time, don't appear sa TV na ganun ang itsura mo. Sasakay lang yan sa bus. Makita mo nagbibisikleta ng pag-umaga, ni walang kasama. Pag may mga baha kami, siya pa ang nauuna. Naniniwala naman ang kaibigan ni Secretary Robredo na si dating Solicitor General Anselmo Cadiz na ilang araw ding nagvi-vigil dito sa Naga City na may plano ang Diyos kung bakit maagang kinuha ang kalihim. The good Lord has taken him in his full strength and that the good Lord has taken him at his best and the good Lord has allowed us to look at his life and to find inspiration. Mel, wala pang linaw talaga sa ngayon kung kailan sisimulan itong burol ni Secretary Jesse Robredo at nakabata ito kung kailan lalabas ang kanyang mga labid dito sa funeral parlor dito sa Naga City. Gayunpaman, nakaantabay na rin dito mga taga-suporta at mga kaanak rin ng kalihim kung kaya't kinakailangan na rin maglatag ng mga tauhan ng Philippine National Police dito para magtaguyod ng seguridad, mga siwa sa traffic at kontrolin din ang galaw ng mga taga-media. Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.